Mga kapatid, basahin natin itong mga comment ni Ethel na Patutot. At siyempre basahin din natin yung comment ng mga kaalyado niyang kaanib sa iglesia ni Daniel na mga plastic. Una sa lahat mga kapatid, nagpaplastikan 'tong dalawang 'to, 'tong mga kaanib sa iglesia ni Daniel na mga aso. Hindi lahat aso mga kapatid, Itong mga nagko-comment ang sinasabi ko mga aso. At yung aso naman na 'to na si Brother Ethel na Patutot. Nagagamitan sila, Kasi alam niyo bakit mga kapatid? Kasi hindi naman ako naniniwala na hindi nila alam na si Brother Ethel hindi kinikilala yung puno nila. Kasi kung talagang kinikilala ni Ethel si Daniel Razonable na tumanggap ng ministeryo sa Diyos, nagbabautismo ng tunay na bautismo, dapat matagal na siyang umanib. Matagal na mga kapatid. Hindi sana dumating sa puntong nagtayo siya ng sarili niyang iglesia. Hindi sana umabot sa puntong nagtayo siya ng YouTube channel niya para sa iglesia niya. Wala sanang gano'n. Alam niyo matagal na sigurong nakikinig 'to kay brother, kasi yung pinakalumang-lumang video alam na alam niya, Kasi 'di ba nag-post siya ng isang post na sabi niya, "Kayo na humatol kung wala bang talagang pangunawa si Daniel Razonable sa Biblia." Ang ginamit niyang video yung napakabilis ni Daniel magsalita, na scripted, na yung mga binabasa niya, inaral na ni brother yon, inulit lang niya. Hindi naman masamang ulitin, mga kapatid, kasi dapat ipaalala sa mga kapatid, Pero ginamit niya yung aral ni brother na yon na si brother pa nga yata yung nag-script niyan, hmm, para magpaimbabaw na alam niya magaling siya, ganito siya. Ngayon pagkumparahin niyo yung video ni Daniel nung nagbabasa siya ng script, tsaka yung video niya ngayon nung siya napunong katiwala, pagdikitin niyo, hmm. Kaya nga ang ginamit ni Ethel na Patutot, yung lumang video, kasi pagka ang gagamitin niya yung bagong video ni Daniel nung siya napunong katiwala, sasablay yung sinasabi niya, Bagaman ipinakikilala niya si Daniel mga kapatid, pero hindi siya naniniwala kay Daniel. Kasi ang taong naniniwala sa taong may tinanggap na ministeryo, aanib agad yun. Kasi nandun ang tunay na bautismo, bakit hindi siya umanib? Nagtayo siya ng sarili niya. Ang lumalabas nito, kinakalaban niya pa yung iglesia ni Daniel kasi nagtayo siya ng sarili niya, Kinakalaban niya pa iglesia ni Daniel kasi 'pag marami na siya, magkakaroon na ng pagkakabaha-bahagian, 'di ba? Yung iba kampi kay Daniel, yung iba kay Ethel, 'di ba? Puwede pa silang mag-switch ng member. Yung iba aanib kay Ethel, yung iba naman babalik kay Daniel, aanib kay Daniel, 'di ba? Gano'n ang mangyayari niyan, kasi nagtayo siya ng sarili niyang sekta, hmm. Kaya hindi niya talaga kinikilala si Daniel. Alam ng mga aso ni Daniel 'yan. Ang ginagawa nila namamlastik lang sila, kasi napakikinabang nila si Ethel, Ganyan kasi ugali ng mga kaanib sa iglesia ni Daniel na mga aso, hindi lahat, Hangga't napakikinabangan nila yung tao hindi nila titigilan. Alam ko 'yan, kasi ang asawa ko umanib 'yan, nakadalawang araw siya. At sa dalawang araw na 'yon, pinaalis ko na siya. Ako sana susunod na aanib kaso matindi mga ugali ng mga 'yan, mga ano na 'yan, mga walang hiya na 'yan, mga sinungaling. Sinungaling, mapagpanggap. Pagka wala na silang pakinabang sa'yo, wala na silang pakialam sa'yo, bahala ka na sa buhay mo. Magaling sila magsalita, magaling sila magpaimbabaw sa mga video, pero sa personal mga walang hiya 'yan, 'yan. At mga kapatid, ilang beses ako nag-attempt na sumali diyan, 3 beses hindi niloob ng Panginoon. Kadalasang nakakausap ko puro sinungaling, hmm, puro sinungaling. Hanggang sa nagdaan ng panahon, binigyan ako ng Panginoon ng biyaya na malaman na yung iglesia ni Daniel ay sa diablo. Sa diablo yun mga kapatid, tinake-over niya yun, Ngayon, si Brother Ethel nag-attempt ba na umanib sa iglesia ni Daniel 'yan? Sige nga, sabihin mo nga Brother Ethel, kung nag-attempt kang umanib sa iglesia ni Daniel, 'di ba? Gano'n lang 'yun, Talagang gusto mo ng pamamahala, gusto mo ikaw leader. 'Yan ang katotohanan mga kapatid, paplastikan sila. At yang Ethel na 'yan, naku mag-iingat kayo diyan. Napakatuso niyang na 'yan, walang hiya na 'yan, aso na 'yan.
Sabi ko sa inyo, mapanlin lang 'yan. Huwag kayong magpapadaya sa taong 'yan, lagi niyo tatandaan, mapakiapid at mapanlin lang 'yang taong 'yan, sinungaling 'yan. Ngayon, balikan natin yung sinasabi ko dito sa comment kong una, na sinisita ko yung sinasabi niya tungkol kay kapatid na Juan, na sumulat ng Revelation. Kasi dinadagdagan niya yung sinasabi ni Juan, eh. Ang sabi ni Juan, "Nanggilalas ako ng malaking panggigilalas." Hindi niya sinabing nagulat siya. At kung may kahulugan man yung kung may kahulugan man yung panggigilalas, hindi lang gulat ang kahulugan nun. Ang pinakamalapit-lapit na dun, na kahulugan nun, eh, malaking pagkamangha. Bakit? Kasi nakita niya yung mga bagay na hindi nakikita ng kahit sino, eh. Nakita niya yung bagay na hindi makikita ng hindi naman pagkakalooban. Si Juan lang yun, hmm. Kaya nga siya lang ang sumulat ng Revelation, eh. Kaya namangha siya. At kung talagang nagulat man siya, sabihin na natin nagulat siya kasi yun din ang meaning ng malaking panggigilalas, eh. Kung meaning man, mga kapatid, pagpasensyahan niyo na kasi ako elementary lang ako, inamin ko na sa inyo, Ang natapos ko grade 6. Kaya kung may mali ako dito, puwede niyo akong i-correct, tatanggapin natin 'yan. Tanggapin natin ang tama, ah, layuan niyo yung mali, huwag niyong paniwalaan 'yan. Kaya layuan niyo si Hazel na patutot, 'yan. Kung ang kahulugan man ng panggigilalas, malaking panggigilalas, gulat, sige paglagay na natin gulat na. Pagbigyan natin si Hazel na patutot, gulat na 'yan, sige. Ngayon, porket ba nagulat si Juan, nangangahulugan ba kilala niya yung babae? Hmm? Yung dila nito ni Hazel hindi nagpepreno, eh. Maano 'to, kumbaga sa tsismoso 'tong taong 'to, tsismoso, eh. Isipin mo, kahit sabihin na natin, o sige sabihin natin pagbigyan natin si Hazel na patutot, nagulat nga si Juan, yun ba nangangahulugang kilala niya agad? Lahat ba ng nagugulat kilala yung dahilan ng pagkagulat nila? Hmm? Kilala kilala niya yung dahilan ng pagkagulat nila? Eto, halimbawa nagpunta ka sa isang lugar, nakita mo yung pagkaganda-gandang building na pagkalingon mo, nakita mo yung pagkaganda ng building, may rainbow pa, tapos basta maganda siya, nagulat ka. Ibig sabihin ba kilala mo yung gumawa nun? Kilala mo yung kilala mo na yung may-ari nun? O kaya naman, nakatalikod ka, pagkalingon mo, nagulat ka, may nakita kang babae na puro burlolo yung pagmumukha, nagulat ka. O nangangahulugan ba nun kilala mo rin yun? Hindi lahat ng nagulat at karamihan sa nagulat hindi nila kilala yung pagkagulat nila. Marami kasing dahilan ng pagkagulat, mga kapatid, eh. Maaaring sitwasyon, maaaring nakikita mo sa paligid mo lugar, maaaring mga tanawin na kunyari nakita mo yung pinakamalaking puno sa buong mundo, magugulat ka, manggigilalas ka ng malaking panggigilalas, ikaw ay mamamangha, ah. Pero hindi nangangahulugan na kilala mo yung puno o kaya naman alam mo yung puno kung kailan tumubo, hmm, at alam mo kung sino yung nagtanim ng puno na yun. 'Di ba maraming mga malalalim na dahilan, eh. Ang punto kasi dito, dapat magpepreno siya ng dila niya, hindi yung daldal siya ng daldal ng kung ano-ano nga, daldal ng tsismoso 'to si Hazel, eh. Hindi ko tatanggapin yun hanggang sa mamatay ako na sasabihin mo kilala ni Juan yung babaeng nasa Revelation. Una sa lahat 'di pa nangyayari yun, yung babae, hmm. May nakatakdang panahon yun, araw at oras ng paglitaw niya. O sige na lang, nakatakdang panahon na lang, 'wag na yung oras at araw kasi kahit panahon na lang. Hindi pa sa panahon ni Juan nangyayari yun, kaya nga ipinakita sa kanya, eh, kasi mangyayari pa lang yun, hmm. Para sabihin mo kilala ni Juan, anak ng kawago 'tong Hazel na patutot na 'to. Napakawalang ya ng dila nito, eh. Tapos may sinabi pa siya na yung Revelation daw, yung mga nakita daw ni Juan na mga mangyayari, kung di ako nagkakamali paki-correct na lang ako, patutot, na daw para lang daw kay Juan yung na yun, yung mangyayari sa Revelation, yung mga daw yung hinaharap. Basta may sinabi siyang gano'n, eh. Anak ng kawago 'to, mahilig magdagdag bawas 'tong taong 'to, eh. At ang dinadagdagan at binabawasan pa niyang salita yung Biblia.
Hindi ba't dagdag bawas 'yan, eh, wala naman nakasulat do'n na kilala ni Juan. Eh, ngayon maraming makapanonood, bata pa sa pananampalataya, magkakaroon ng isipin na labas sa Biblia. Isipin na labas sa Biblia, sagot na labas sa Biblia. Kasi yung salitang walang tiyak na patutunguhan, nagbubunga ng kung ano-ano 'yan, eh, nagsasanga-sanga 'yan, eh. Yung walang direksyon, salitang hindi buo, hindi sigurado, nagkakaroon ng iba't ibang paliwanag 'yan, eh, kasi hindi nga naman buo, hindi sigurado, hindi alam kung anong punot dulo, kaya binibigyan ng iba't ibang komento. 'Yan, dapat nag-iingat siya ng gano'n. Eh, ako yung pinag-iinitan ng mga supporter ni Ethel. Ako pinag-iinitan nila. Sinabihan pa sinabihan pa ako ni Brother Ethel na mahilig daw ako sa bad words, ah, na tinatanong ko, "Saan yung sinabi kong bad words?" Hindi siya sumasagot kasi si Ethel napatutot, sinungaling 'yan, duwag 'yan, walang bayag 'yan, nagkukunyari lang siyang matapang do'n sa ano niya, sa palatuntunan niya. Eh, sige, subukan mong tumira sa Maynila. Sa Maynila ka tumira, ikaw na gago ang patutot ka. Tsaka ka magdadaldal ng kung ano-ano. Subukan mo, hmm. Eh, nakakapagdaldal lang yan kasi siguro sa lugar nila kamag-anak niya lahat ng mga nakatira dun, eh. Tsaka sinungaling talaga yan mga kapatid, lagi niyong tatandaan, napakasinungaling niyan. Biruin mo ang kapal na mukhang manghingi ng magpahapya, wala daw, hindi daw siya biniyayaan ng Panginoon o ng gobyerno ng lupa't bahay. Kahit kapirasong lupa daw wala siya. Sinungaling, tinatanong ko nga siya, eh, kung yung bang bahay niya tsaka yung bahay na ginagamit niya sa pagkakatipon sa iglesia niya, yun ba'y sa kanya o hindi, hindi siya nag-reply. Wala siyang maisagot. Ang isinasagot lang niya na dahilan, tinatamad daw siyang mag-reply. Yan, ganyan kasinungaling si Ethel. Sa lahat ng mga sinabi niya sa'kin, hindi ka panipaniwala, kasinungalingan. Kita niyo, ang dami kong sinabi sa kanya na mahahalagang salita. Ang sagot lang niya sa'kin, alipin ni taning. Isipin niyo 'yan, 'yan ba ang kikilalanin niyong mangangaral na ang bunganga ay bastos, mga kapatid, 'yan ba 'yun? 'Yan ba dapat na pakinggang mangangaral, bastos ang bunganga? Sabi ba naman sa'kin, alipin daw ako ni taning. Una sa lahat, sino si taning? At meron ba talagang alipin si taning? Ah, salitang squatter daw ako mga kapatid, sabi niya sa live niya. Na sinabi ng mga nag-comment, na sinaksihan niya. Kasi kung di niya sinasaksihan yun, hindi niya babasahin yun, binasa niya, eh, live. Naka-live siya mga kapatid, marami nakapanonood nun, eh. Sabi niya squatter daw ako manalita, sinaksihan niya yun. Ngayon, sino kaya ang squatter sa'min? Biruin niyo, manalita. Pero hindi ko siya sasabihang squatter manalita, mga kapatid. Ang sasabihin ko na lang, bastos kausap 'to. Isipin niyo mga tanong ko tungkol sa Biblia mga kapatid, mga sinasabi ko dito. Tungkol sa talata 'to, eh. Tungkol sa mga sinabi niya. Ang sagot niya, hindi sagot kundi pang-iinsulto, panglalait, hmm. Isipin niyo ang isasagot niya saan, alipin ni taning. Isipin niyo 'yan. 'Yan ang laman ng puso niya, alipin ni taning. 'Yan mga kapatid, ang laman ng puso niya, alipin ni taning. 'Yan. Ito pa, yung nakikisawsaw na kaalyado ni Ethel na ang malamang nito, aso ni Daniel 'to. Aso ni Daniel na bulag-bulagan. Sabi niya sa'kin, "Kung gano'n, ikaw nga magpaliwanag niyan kung alam mo." Kita mo nag-uutos pa. Itong makapal na mukha nitong JM na 'to, JJ, MJ na ang pangalan, eh, hindi rin maintindihan. Una sa lahat, 'wag mo sabihing ipaliwanag ko 'yan kasi hindi ko nga ipinaliwanag, eh. Ang sasabihin mo kay Ethel, ipaliwanag niya ng maayos. 'Wag niyang dagdagan, 'wag niyang bawasan. Ang ginagawa ko dito, inilalantad ko si Ethel sa kasinungalingan ng gago na 'yan. Isipin niyo dagdag bawas 'yan, eh. Sasabihin mong kilala si Juan, eh, wala namang nakasulat na gano'n. Eto gago 'to si MJ, JJM, eh. Ay hindi pala gago 'to. Kung sakaling kaanib sa iglesia ni Daniel, hindi natin puwedeng tawaging gago 'to kasi may aral 'to, eh. Ang dapat itawag dito aso. Aso 'to, eh. Ganyan kasi ang aso mga kapatid, eh. Ang aso wala namang pakialam 'yan kung masama o mabuti, masama o hindi masama o may kabutihan yung amo niya, eh. Alam niyong bakit? Aso kasi yun, eh.
Kahit na pagkasama-sama ng amo niya, walang pakialam yan, hindi niya tatahulan yan. Ipagtatanggol niya yan. Kasi amo niya yun eh, pinapakain siya eh. Hangga't pinapakain siya nun, at saka hangga't binibigyan siya ng pagkain, kakahul at kakahul yan. Yung lakas niya para dun sa amo niya, masama man o may kabutihan. Tapos ang aso ganito pa mga kapatid, kahit hindi niya amo basta binigyan siya ng pagkain, kadalasang asong ganyan ang aso eh, lalo na yung aso sa mga kalsada, bigyan mo ng pagkain yan, hindi ka nakakahulan yan. Yan, ganyan ang aso, walang pakialam yan, kain ng kain yan, walang pakialam kung saan galing yung pagkain na ibinigay sa kanya, kung galing ba sa masama o sa mabuting gawa, yan ganyan. Eto aso 'to tignan niyo, kahul ng kahul, hindi niya iniisip kung sino yung kinakahulan niya at kung sino yung ipinagtatanggol niya at kahul siya ng kahul. Hindi niya iniisip 'yun, hindi nag-iisip 'to, eh. Ito pa comment niya, "O Panginoon mo si Satanas." Sabi niya Panginoon ko daw si Satanas. Dapat babasahin mo yung comment mo kapatid na JMJ. Kung sino ang Panginoon ni Satanas, kung sino ang namamanginoon kay Satanas. Alam mo kung kaano ka sa iglesia ni Daniel malalaman mo ng madali, eh, kung si Daniel alipin ng Diyos, eh. Ako 'pag sinabi kong si Daniel alipin ng diablo talagang kaya kong patunayan 'yan, eh. Ikaw mapapatunayan mo ba 'yan? Satanas aso? Yung YouTube account mo tapang-tapang mo, yung YouTube account mo naka-private. Hindi naman sinasabi kong ipakita mo yung mukha mo. Kahit ipakita mo na lang kung anong relihiyon ka, anib ka, yun lang. Yung sa mukha private mo na yun kahit di mo ipakita yun. Kahit sana pahapyaw lang kung saan ka kaanib, anong pananampalataya mo. Wala, eh, tagong-tago, eh. Tapos ang lakas na ng loob mo magsasalita ka ng ganyan. Kita niyo, ganyan sila kadesperado mga kapatid. Asong ulol 'to si JJMJ, asong ulol 'yan, eh. Kasi tignan niyo yung mga sinasabi niya out of context, walang labas na sa usapan, eh. Name-personal siya mga kapatid, eh. Ganyan ang asong ulol, eh, wala ng pakialam yan kahit sino kinakahulan, bigla-biglang nananakmal, 'di ka titigilan niyan, eh. Yan, ito pa, mga kapatid, mga kapatid, sabi ko sa kanya, "Ang lumalabas sa bibig mo ay ayon sa laman ng puso mo at pagbabayaran mo iyan o masasama ka sa hatol na inihatol na sa kuya mo." Hinatulan na kasi yung kuya nila, hindi kasi nila alam yun, eh. Pero hindi ako naniniwalang hindi nila alam na yung kuya nila ay nag-uutos sa ikapapahamak. Hindi ako naniniwalang hindi nila alam yun. Ito, ito ulit yung comment ng asong ulol. O kung hindi ka man asong ulol, ipaliwanag mo kung bakit nag-iinulol ka, bakit sige katanggol kay Ethel. Bigyan mo ko ng ng dahilan. At kung yung dahilan may katanggap-tanggap, babawiin ko yung sinabi ko. Magso-sorry pa ako sa'yo. Ito pa sabi niya sa'kin, "Bakit alagad ka ba ng Diyos? Kung alagad ka ng Diyos, bakit nang-aaway ka ng kapwa mo at panay ka paninira?" Kita niyo, ganyan ang mga mandarayang bunganga mga kapatid, eh. Nagsasabi sila na inaaway sila, nagsasabi sila na may taong naninira, pero hindi nila sinasabi kung ano yung paninira at kung bakit nang-away. Basta magsasalita lang silang mga away, parang gan'to, sinasabihan mo yung taong masama siya, pero wala ka namang sinasabing dahilan o basehan kung bakit siya masama. Basta masama lang siya at kung tanga-tanga yung makikinig sa'yo maniniwala. Ganyan ang mga taong bias na mga sinungaling. Daldal sila ng daldal, mahilig sila magsalita ng walang basehan. Ito pa, gawain lang ng anak ng demonyo ang manira at mang-away ng kapwa. Ito inulit na naman niya. Pero hindi niya sinasabi yung basehan niya. Ako 'pag nagko-comment ako kumpleto sinasabi ko yung basehan, eh. Kasi ito asong ulol kasi 'to. Ito pa, mga kapatid nag-reply na si Ethel. Pero mga kapatid sabi niya tinatamad daw siya sa mag-comment. Kasi ang dami kong comment na hindi niya na-replyan, eh. Ngayon lang siya nagko-comment para kunyari pinagtatanggol niya yung mga niya followers, yung mga subscribers niya. Kunyari para siyempre yung kung kunyari dinedepensahan niya para nga naman, mapamahal sa kanya ng husto, kay Patutot. Ito na, reply ni Patutot, "Wag niyo nang patulan si Alipin kasi wala talagang alam 'yan sa Biblia." Oh, kita niyo, wala daw akong alam sa Biblia. Ngayon, sino ang mayabang
Kasi may sinabi sila na astang ano ako, astang mayabang, na feeling ko daw alam ko lahat ng Biblia. Isipin niyo, nagsasabi sila ng gano'n, wala naman silang basehan. Ito, hindi ba puwedeng gawing basehan 'to na ito'y mayabang na patutot, patutot na mayabang. Kita niyo nasabi, "Huwag niyo ng batulan si alipin." Alipin daw ako, tinanggal niya yung Panginoon sa pangalan ko. Tinanggal niya yung Panginoon. Kasi ano siya, mayabang siya, may karapatan iniisip niya may karapatan siyang mag-alis ng Panginoon kung kailan niya gugustuhin. Sabi niya, "Wag niyo ng patulan si alipin kasi wala talagang alam sa Biblia 'yan." Isipin niyo mga kapatid, alam niyang wala akong alam sa Biblia, mga kapatid, ibig sabihin pantas siya. Ngayon kung pantas siya, bakit hindi niya nasagot yung tanong ng mangmang? Kahit isa sa tanong ng mangmang wala siyang nasagot, Tikom ang bibig, nagtatago sa palda ng ano, sa likod ng mga kaanib sa iglesia ni Daniel. Nagtatago siya sa mga subscribers niya. Ganyang kaduwag yan si Ethel. Di ko alam may ano pa yan, may bayag pa yan, gago na yan, o may bayag man siya, pero duwag. Kasi wala naman taong walang bayag siguro. May bayag siya pero ano siya, duwag. Kita niyo yung mga sagot niya, mga reply niya, walang hindi konektado sa usapan. Yan ang laman ng puso niya. Ito pa mga kapatid, more reply. Ito pa, sabi niya alipin ni Taning, sabi niya sa akin. Yan ang laman ng puso ni Daniel, ni Ethel, alipin ni Taning. Yan. Isipin niyo mga kapatid, sinasabihan nila akong ano daw ako, asal squatter. Isipin niyo, saan niya nakuha yung alipin ng Taning? Sa kaya niya napulot 'to? Kasi ito laman ng puso ni Ethel na patutot, Yan ang laman ng puso niya kaya niya nabanggit yan, 'di ba? Hindi ko naman sasabing salitang squatter 'to o ano man kasi hindi ko alam 'to, Wala akong idea kung sino si Taning. Hindi ko alam kung may alipin ba si Taning, 'di ba? Wala tayong idea, ang sinasabi nito ni Patutot, laman ng puso niya. Siya lang nakakaintindi niyan. Ito na. Ito naman nagtatanggol, hindi daw pinakinggan. Sinabi niya parang ito, basahin na nga natin. Hindi mo pinakinggan ang sinabi. Ang sabi niya ay parang kilala niya yung babae. Kasi nagulat si Juan, bakit mo tinututulan ang paliwanag kung wala ka naman o tignan niyo, bakit ko daw tinutulutulan yung paliwanag kung wala naman daw akong paliwanag. Huwag mo na intindihin kung may paliwanag ako o wala, ah, kasi obligasyon ko 'to, Alangan naman napanood ko yung video ni Brother Ezel na patuto tapos, aariin kong matamis kahit mapait, 'di ba? Ipinakikita ko mapait yung aral niya, kasinungalingan. Mali kasi yun, 'Pag sinabi mong parang kilala, hmm, lumalabas nun may possibility kilala niya, hmm. Yun ang iisipin ng mga tao, at ang iba iisipin kilala talaga. Binibigyan niya yung mga manonood ng isipin, ng paliwanag na labas sa Biblia. Ang lalabas niyan magsasanga-sanga yan, 'di ba? Oh, tapos tawa pa ng tawa 'to, tignan mo ulol. Kita niyo ang picture niya yung unang punong katiwala, pero yung salita niya, kita niyo sagot ng aso. Kita mo natatawa pa siya, ulol, nauulol pa siya, 'di ba? Ilang beses ko na sinaway itong mga 'to na ang tawa ay ulol, sige pa rin tawa, talagang gusto nilang maging ulol. Yan, ito pa mga kapatid, ito pa comment niya tatatawa rin siya, "Hehehe," may sinabi pa siyang "Galit ka na halata sa chat mo, may bigat ang puso mo." Kita niyo, ito talaga aso talaga ni Daniel 'to, una sa lahat kung merong may galit dito, yung kuya mo yun, galit siya. Alam mo bakit? Kasi gusto niya idamay yung mga kapatid, yung mga miyembro sa iglesia niya. Kaya nga ang utos niya sa ikapapahamak, Lagi mo tatandaan 'yan, ang utos niya sa ikapapahamak kasi alam niya may pagbabayaran siya. Pero ang hindi niya alam, nasa hula siya at siya'y hinatulan na. Lagi mong tatandaan 'yan. Ngayon kung talagang diyan ka na maniniwala kay Daniel, pananagutan mo 'yan. Tignan niyo halata daw sa sinabi ko na may galit ako, may bigat daw sa puso ko. Kita niyo 'tong bunganga ng mga alipin ni Daniel, mga aso ni Daniel, talagang mga sinungaling 'yan, Mga asong sinungaling 'yan, mga ulol. Kita niyo sasabihin ba naman na may bigat daw sa puso ko.
pero hindi niya pinaliliwanag kung bakit. Halatang galit daw ako sa chat ko, pero hindi niya sinasabi kung saan sa chat ko, ah. Alam niyo kung merong may galit dito? Si Esil yun, eh, tsaka sila, eh. Biro mo sasabihin ba naman ako, alipin ni taning, 'wag pansinin, may walang alam sa Biblia 'yan. Tinawag pa ako ni Brother Esil na patutot na kupal. Sila ang may galit sa puso. Kasi kung wala kang galit sa puso, mga kapatid, hindi lalabas sa bibig mo yung salitang kupal, dalhin sa anger management, ang dami nilang sinabi sa'kin, eh. Pati ito ang dami nitong mga paratang sa'kin, itong Chadra na aso. Aso 'to, eh. Eh, ngayon, eh, kung naririnig mo man 'tong video na 'to, naninindigan ka ba sa mga lahat ng sinabi mo hanggang sa araw ng paghukom? Handa ka bang masunog sa dagat-dagatang apoy kung nagsisinungaling ka? Sigurado hindi na naman sasagot 'to. Hindi kasi sila sumasagot, 'yan. Mga ano 'to, eh, mga aso, 'yan, Mga kapatid, kung merong may galit dito, eh, kay Esil mo sabihin niya kasi biro mo sasabihin niya ako alipin ni taning, kupal, na wala nga sinabi niyang kupal ako, eh. Maaaring hindi siya yung nag-comment nun, pero ang punto kasi dito, ang daming nag-comment, kupal daw ako, ngayon pinagbabasa niya lahat yun. Gano'n katindi galit niya sa'kin, nagbabasa siya ng comment na alam niyang walang basehan, na alam niya yung comment na yun panunuya sa'kin, pangkukutya. Binasa pa rin niya kasi galit siya sa'kin dahil yung mga video niya nilalantad ko, yung mga kasinungalingan niya. Ah, Hindi kasi ginawa ng iba yan sa kanya. Hmm, 'wag niyo ng patulan sabi, 'wag daw akong patulan. Eh, hindi naman ako nakikipag-away, dapat ang sabihin niya 'wag niyo ng sagutin, 'wag patulan. Sinungaling 'to mga kapatid, eh, ulitin ko mga kapatid bago tayo magtapos, back muna natin, 'yan. Ito pa, ko-comment tutol na tutol wala naman paliwanag ang tawag sa kanila ay Satanas. Kita niyo napakasama ng dila nito ni Chadra. Porket ba walang paliwanag, eh, Satanas na 'yun? Porket ba tumututol, eh, Satanas na 'yun? Oh, kita mo napakasama ng puso nitong aso na 'to, kung babae 'to, um, asong babae, baboy. Dapat dito tawaging baboy. Kasi kaanib sa iglesia ni Daniel 'to, pinusuan pa nga ni Ezel yung ano niya, Ezel na patutot. Isa mo, porket ba walang paliwanag, porket ba tumututol demonyo na agad, ibig sabihin demonyo yung puno niyo dati, hmm? Yung punong katiwalaan ng iglesia dati demonyo. Kasi ang dami niyang tinutulang iglesia, eh. Ang hindi niya natutulan yung pamangkin niya, kasi hindi niya naabot kung gaano kahaba sungay ng pamangkin, kung gaano kawalang hiya yung pamangkin pala, hindi sungay, kung gaano kawalang hiya yung pamangkin niya, hindi niya nakita, hindi niya natunghayan, eh. Siguro kung natunghayan niya kung gaano kawalang hiya yung pamangkin niya baka magulat siya. Pero ang katotohanan naman ipinalam sa'kin ng Panginoon yung unang punong katiwala, eh, alam mo na, hindi ko sasabihin kasi namumulot si Esil, eh. 'Yan, gano'n lang mga kapatid, wala, desperado 'tong mga 'to, eh. Kita niyo na 'yan, eh. Porket ba tumututol, eh, ibig sabihin pagka tumututol Satanas na agad 'yun. Ang gusto kasi nila tatango na lang ng tatango kay Ezel, kasi sila gano'n ang ginagawa nila, eh, dahil nakikinabang sila kay Ezel. Yung kuya nila na iaangat, hmm. Kaya mga kapatid, naku kung may bastos ang bunganga dito, bunganga ni Ezel 'yun, eh. Sinabihan nila akong mangmang, kupal. Alam niyo kung mangangaral ni Kristo 'to, hindi magsasalita ng kupal 'to, eh, kupal daw ako. Sinaksihan niya 'yun. Ngayon, anong magiging puwede mong basehan para sabihan mong kupal yung isang tao? Ano ba ibig sabihin ng kupal? Hmm, 'Yan ba'y puwede mong ipasok sa pangangaral mo sa Biblia? 'Yan ba'y puwedeng ipasok mo sa usapin patungkol sa Biblia, yung salitang kupal? Hmm, at mangmang daw ako. Ngayon kung mangmang ako, bakit hindi niya nasagot yung mangmang, yung tanong ng mangmang, 'di ba? Gano'n lang 'yung mga kapatid, pag-isipan niyo. Pero ikaw pa, Ezel na patutot, huwag mo akong tatakutin na i-aano mo yung, huwag mo akong tatakutin na yung YouTube, mahilig ako sa bad words baka yung YouTube ko mawala, gawin mo, huwag mo tatakutin, gago ka, hmm. 'Di ka nakakatakot, tatandaan mo 'yan kasi patutot ka, mandurugas ka, pakunya-kunyari ka pang nagla-live ka namumulot ka lang naman.
pakunya-kunyari kang dumidepensa kay Daniel, di mo naman kinikilala talaga yun. Ang gusto mo lang talaga yung mga miyembro niya makuha mo. Makuha mo ang loob. Ah, alam mo sa sarili mo yung sinasabi ko, pati yung gobyerno sinisiraan mo eh. Tinitira mo para yung mga netizen na ayaw sa gobyerno kakapit sa'yo. Tapos kinikilala mo pang sugo yung lumait sa Panginoon na sinabi, ba't daw hindi nakababa sa krus? Ah, walang hiya to si Ethel eh. Alam mo Ethel, lagi mo tatandaan na pag hindi ka nagsisi sa ginawa mo, magbabayad ka. Sabi ko sa'yo, wala kang tatakbuhan. Maniwala ka. Wala kang tatakbuhan. Lahat ng dinadala doon sa dagat-dagatang apoy at sa kalaliman ay walang paraan para tumakas. Lagi mong tatandaan yan. Dito magpakasasa ka sa mga sinasabi mo sa akin. Pero maniwala ka, pag hindi ka nagsisi, pagbabayaran mo lahat ng mga sinabi mo sa akin. Hintayin mo lang. Eto na, tapos na yung reaction video natin mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon. Amen. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Amen.